Ito ay nasa dakilang pagtatakda talaga ni Allah. Kaya nga, sa qadar, nauuna talaga yung kaalaman ni Allah. Alam ni Allah na yung Quraysh, kung sakaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba nga, alam ni Allah ang lahat. Kahit yung bagay na hindi mangyayari, alam niya kung anong kahihinatnan nito, kung halimbawa mangyayari man ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung halimbawa marunong siyang bumasa at sumulat, alam ni Allah kung ano magiging resulta. Kaya nga dinulot niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiging ummi, hindi marunong bumasa at sumulat, nang sa gayon siya mismo ay magiging hamon sa Quraysh at sa mga tao na ang Quran na binabasa niya ay hindi niya kinopya kahit saan. Nabagaman ng Quran, di ba, meron itong mga nilalaman na katulad ng naunang mga kasulatan. Halimbawa yung kwento ni Yusuf alayhis salam, kwento ni Musa alayhis salam, katulad yun sa Biblia halos. Pero hindi yun ibig sabihin na kinopya niya ito doon. Hindi. Ang ibig sabihin lang nito, ang kwento ni Yusuf alayhis salam at Musa alayhis salam sa Torah ay bakas ng orihinal na Torah ni Musa alayhis salam. At iisa lang ang pinanggalingan, si Allah. Hindi yun ibig sabihin na kinopya yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kinopya man niya yun, nasaan yung sinasabi nilang pinagkopyahan? Nasaan? Ngayon nga nabanggit na natin, di ba? Wala pang Quran o wala pang Bible na Arabic nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkaroon na lang ng Bible na Arabic 100 years pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So saan siya kukopya? Sa mga Romano? So paano niyang maisusulat ngayon ang Quran sa ganoong paraan ng pagkakalahad ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay ipinahayag sa paraan na masining, maganda ang pagkakapahayag, na hindi naman ganun magsalita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala namang nalalaman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagiging makata. Wala siyang nalalaman dito. Hindi naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging kabilang sa mga makata ng Quraysh bago pa siya naging propeta. Wala talaga siya. Ummi, hindi siya marunong bumasa at sumulat. Pero naging mahimala na sa pamagitan ng tao na ito ay lilitaw ang mga pananalita na kumbaga matalinghaga at kumbaga maraming aral na mapupulot dito. Na ibig sabihin, isa lang ang magiging kahulugan nito, ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.